Ako nga pala si Raisa. Noong caregiver ako sa Qatar, may isang gabing hindi ko talaga kayang kalimutan, Sir Dave. Night shift ako nun sa isang ospital. Tahimik ang buong floor dahil madaling araw na. Tulog na rin ang pasyenteng binabantayan ko. Kaya naisip kong bumaba muna saglit para bumili ng makakain. Sabi ko sa sarili ko, 5 minuto lang naman. Paglabas ko ng room, halos wala na akong nakakasalubong. Tahimik na din ang hallway. Pagdating ko sa elevator, pinindot ko ang button. At ilang segundo lang, bumukas na agad ang pinto. Wala akong ibang kasabay. Pumasok ako at pinindot ang ground floor. Habang bumababa ang elevator, napatingin ako sa salamin sa gilid. Una, sarili ko lang ang nakikita ko. Pero maya-maya, may napansin akong parang may isang refleksyon sa likod ko. Mabilis akong lumingon. Wala. Pagtingin ko ulit sa salamin, napamura ako nun, Sir Dave. Kasi may batang nakatayo sa likod ko. Nakangiti siya, pero yung ngiti niya, yung nakakakilabot. Tsaka yung buong katawan niya, puno ng sugat. Parang bagong na aksidente. May mga dugo sa damit niya at may mga galos sa muka at braso. Hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang siya nun sa akin. Hindi na ako makahinga sa sobrang takot. Nanginginig na ang mga kamay ko habang paulit-ulit akong lumilingon sa likod ko. Wala talagang tao. Pero sa salamin, nandun pa rin siya. Tapos dahan-dahan siyang nagsalita. "Tulungan mo ako." Bigla akong napaiyak. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Napapikit ako sandali habang paulit-ulit akong nagdarasal. Pagdilat ko, mas malapit na siya. Parang bawat segundo, lumalapit siya kahit hindi ko nakikitang gumagalaw. Mas lalo kong nakikita ang mga sugat niya. Nakangiti pa rin siya habang inuulit ang sinasabi niya. "Tulungan mo ako. Masakit." Pakiramdam ko, hindi na matatapos ang pagbaba ng elevator. Ang tagal ng bawat segundo. Nanginginig na ang buong katawan ko at patuloy ang luha ko. Nang akala ko halos katabi ko na siya, biglang bumukas ang elevator. Nasa ground floor na. Pagtingin ko ulit sa salamin, wala na siya. Parang wala nangyari. Halos tumakbo ko palabas ng elevator. Huminto muna ako sa lobby para huminga. Bumili pa rin naman ako ng pagkain dahil kailangan ko talagang kumain. Pero hindi mawala sa isip ko ang nakita ko. Pagkatapos kong bumili, hindi muna ako bumalik. Umupo muna ako sa lobby at naghintay ng ibang tao na makakasabay sa elevator. Kahit ilang minuto pa ang lumipas, ayos lang. Ayoko nang sumakay ng mag-isa. Nang may dumating na 2 nurse at isang staff, saka lang ako sumabay sa kanila. Habang nasa elevator, hindi ako tumingin kahit isang beses sa salamin ng elevator. Pagbalik ko sa floor, mahimbing pa rin yung tulog ng pasyente ko. Hindi ko ikwento ang nangyari kahit kanino. Pero hanggang ngayon, malinaw pa rin sa isip ko ang batang nakita ko sa salamin. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat. Unang beses kong magtrabaho bilang caregiver sa Qatar. Mahigit 2 buwan pa lang ako noon sa isang malaking bila. Ang inaalagaan ko, isang matandang lalaki na halos hindi na makabangon sa kama. Mabait ang pamilya niya at maayos naman ang trabaho ko. Ang problema lang, kapag gabi na, ako na lang ang gising sa buong bahay. May isang wheelchair na laging nasa hallway, sa tapat mismo ng kwarto ni Lolo. Hindi na yun ginagamit dahil bedridden na siya. Minsan naiisip ko pa nga kung bakit hindi na lang nila itabi sa storage. Isang gabi, mga bandang 1:00 ng madaling araw, nagising ako dahil oras na para i-check ang diaper at gamot ni Lolo. Pagkatapos kong asikasuhin si Lolo, lumabas ako ng kwarto para magtimpla ng kape. Medyo inaantok pa kasi ako.
Habang naglalakad ako sa hallway, napansin kong wala ang wheelchair sa pwesto. Huminto ako. Napakamot pa ako sa ulo nun. Sigurado akong naroon yun kanina. Napaisip pa ako, baka may gumamit at hindi ko lang napansin. Kaya dumiretso na lang ako sa kusina. Habang hinihintay kong kumulo ang tubig, may narinig akong tunog. Parang gulong na dumadaan sa tiles. Akala ko may isa sa pamilya ang nagising. Pero ilang segundo ang lumipas, wala naman akong narinig na yabag. Yung tunog lang ng gulong. Unti-unti itong lumalakas, parang papalapit. Dahan-dahan akong sumilip palabas ng kusina. Nasa dulo na ng hallway ang wheelchair. Pero unti-unti itong umaandar. Walang nagtutulak at wala ring tao. Diretso lang yun na umaandar. Hindi naman mabilis, hindi rin mabagal. Parang may taong maingat na nagtutulak mula sa likod, pero wala naman akong nakikita. Hindi ako makagalaw. Nakatingin lang ako. Habang papalapit ito, bigla itong tumigil. Eksaktong sa harap ng kwarto ni Lolo. Tapos bumalot ang sobrang katahimikan. Akala ko tapos na. Pero maya-maya, unti-unti itong umikot hanggang sa humarap mismo sa direksyon ko. Pakiramdam ko, may nakaupo ron. Biglang bumigat yung pakiramdam ko. Hindi ako makahinga ng maayos. Gusto kong tumakbo pero hindi ko alam kung paano. Nanginginig na ang mga tuhod ko noon. Maya-maya, may narinig akong mahinang tunog. Parang may dahan-dahang tumatayo mula sa wheelchair. Pero wala naman akong nakitang tao. Doon na ako napasigaw. Tumakbo ako pabalik sa kwarto ni Lolo at sinara ang pinto. Hindi na ako lumabas hanggang mag-umaga. Isang linggo ang lumipas. Habang naglilinis ako ng sala, may napansin akong lumang picture frame sa cabinet kasama roon ang pamilya ni Lolo. At sa tabi niya, may isang matandang babae nakaupo sa parehong wheelchair. Nang tanungin ko ang anak ni Lolo kung sino yun, sinabi niyang mama daw nila yun, asawa ni Lolo. At dagdag pa nito, na mahilig daw maglibot sa bahay ang mama nila gamit ang wheelchair na yon bago ito namatay. Hindi ko na sinabi ang nakita at naranasan ko. Makalipas ang ilang pang-araw, niligpit na nila ang wheelchair at nilagay na sa storage room dahil hindi naman daw nagagamit. Lumaki ako sa probinsya, kaya sanay na ako sa kung ano-anong kwento. May mga gabi na may kumakatok kahit walang tao, may mga maririnig kang naglalakad sa bubong, o kung minsan, may tumatawag sa pangalan mo, pero walang tao sa labas. Kaya noong nagtrabaho ako bilang caregiver sa Qatar, hindi ko inisip na may mararanasan pa akong ganun. Ako nga po pala si Cherry. Ang inaalagaan ko, isang matandang babae. Okay naman ang pamilya niya at maayos silang makitungo sa akin. Malaki ang bahay nila, 2 palapag, at ako ang natutulog sa isang maliit na kwarto malapit sa sala para madali kong marinig kung kailangan ako ni Lola. Mga 1 buwan na siguro akong nagtatrabaho ron nang mangyari ang hindi ko makakalimutan. Bandang 12:00 ng gabi nun, kakatapos ko lang i-check si Lola at tulog na rin ang buong pamilya. Habang nakaupo ako sa sala at nanonood ng video sa cellphone, biglang tumunog ang doorbell. Napatingin agad ako sa monitor ng CCTV, pero wala namang tao. Akala ko, baka nagloko lang ang doorbell. Ilang segundo ang lumipas. Sinilip ko ulit ang camera. Wala pa rin. Binuksan ko pa ang ilaw sa labas gamit ang switch. Tahimik ang buong bakuran. Walang tao. Wala rin namang sasakyan. Medyo kinabahan ako, pero binaliwala ko na lang. Makalipas ang halos 5 minuto, napabuntong hininga na lang ako. Lumapit ako sa pinto at sumilip mismo sa maliit na salamin, pero wala talaga. Hindi ko na sinubukang buksan ang pinto
Bumalik na lang ako sa loob. Kinabukasan, sinabi ko yun sa anak ni Lola. Napaisip din siya pero hindi na namin pinag-usapan. Akala ko, isang beses lang mangyayari pero halos naging gabi-gabi na. Minsan 11:00, minsan naman 1:00 at minsan kahit 3:00 ng madaling araw. Tuwing sisilip ako, walang tao. Habang tumatagal, nasanay na lang ako. Sabi ko sa sarili ko, kung may masama sanang mangyayari, matagal na, pero wala naman eh. Kaya hindi ko na lang pinapansin. Kapag tumutunog ang doorbell, hinahayaan ko na lang. Hindi na ako tumitingin sa camera. Hindi na rin ako lumalapit sa pinto. Tuloy lang ako sa ginagawa ko. Lumaki kasi akong sanay sa mga ganitong kwento sa probinsya. Ang turo sa amin ng matatanda, may mga bagay na mas mabuting hindi na lang pinapansin. At parang yun ang tama. Pagkalipas ng halos 2 linggo, bigla na lang itong tumigil. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ba talaga ang dahilan. Hindi ko na rin sinubukang alamin. Ang alam ko lang, may mga bagay talaga na hindi lahat kayang ipaliwanag. Mahigit 6 na buwan na akong caregiver sa Qatar nang mangyari to. Nasa iisang kwarto lang kami ng inaalagaan kong lola. Siya ang nasa hospital bed, habang ako naman, may maliit na kama sa tabi niya para mabilis akong makaresponde kapag may kailangan siya sa gabi. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Nita. Tahimik ang trabaho ko. Kadalasan, gigising lang ako para i-check kung maayos ang hinga ni Lola o kung kailangan niyang uminom ng tubig. Isang gabi, sobrang pagod ako. Halos buong araw kasi akong naglinis ng bahay at nag-asikaso kay Lola. Pagkatapos kong masiguradong mahimbing na ang tulog niya, humiga na rin ako. Hindi ko alam kung anong oras na yon. Basta ang alam ko, bigla akong nagising. Madilim ang kwarto. Ang ilaw lang mula sa labas ang pumapasok sa kortina, kaya medyo kita pa rin ang paligid. Napatingin agad ako sa kama ni Lola. Tulog pa rin siya. Pero may iba akong napansin. May isang tao, nakaharap sa akin. Nakaupo sa gilid ng kama. Hindi ko makita ang mukha dahil nakayuko. Mahaba ang buhok at nakasuot ng puting damit. Nanigas ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung bakit. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Gusto kong tumayo pero parang may mabigat na nakadagaan sa katawan ko. Hindi naman gumagalaw yung babae. Nakaupo lang siya. Pero maya-maya, unti-unti niyang inangat ang ulo niya. Pero wala siyang muka. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko, konti na lang hihinto na ang paghinga ko sa sobrang takot. Pagkatapos nun, dahan-dahan siyang yumuko, palapit sa mukha ko. Sobrang lapit na. Halos maramdaman ko na yung hininga niya. Pumikit ako ng mahigpit at doon ako napasigaw. Bigla akong napabangon. Basang-basa ng pawis ang damit ko. Hingal na hingal ako. Napatingin agad ako sa gilid ng kama. Pero wala. Wala ring tao sa kwarto. Tulog pa rin si Lola. Napahawak ako sa dibdib ko. Doon ko lang na-realize na panaginip lang pala. Tumayo ako para uminom ng tubig. Habang umiinom, napatawa na lang ako sa sarili ko. Grabe, parang totoong totoo. Bumalik ako sa kwarto. Tinignan ko ulit ang gilid ng kama bago humiga. Pero walang kahit sino. Huminga ako ng malalim at sinubukang matulog ulit. At nakatulog naman ako ng maayos noon. Hanggang dito na lang po yung kwento ko. Pasensya na kung medyo maiksi, pero sana mapasama po sa mga kwento nyo dito sa PNT Stories. Yun lang naman po, Sir Dave. Maraming salamat.
Halos 1 linggo pa lang ako noon nang makarating ako sa Qatar. Excited ako kasi first time kong magtatrabaho bilang caregiver. Pagkatapos ng orientation, dinala ako sa accommodation para sa pansamantalang tutuluyan habang hinihintay ang magiging employer ko. Malinis naman yung building, tahimik lang at karamihan ng nakatira, puro kapwa OFW. Pagpasok ko sa kwarto, okay naman. 2 lang kami nun. Yung kasama ko nasa duty pa, kaya ako lang mag-isa. Pagod na pagod ako sa biyahe kaya naligo muna ako. Pagkatapos, humiga na ako sa kama. Maya-maya, may narinig akong kalabog sa kusina. Akala ko dumating na yung roommate ko. Lumabas ako, pero wala namang tao. Nakasarado pa rin ang pinto. Binaliwala ko na lang. Inisip ko na lang na baka galing lang sa katabing unit. Kinagabihan, nag-video call kami ng pamilya ko. Habang kausap ko sila, may narinig silang parang humahampas sa pader. "May kasama ka ba dyan?" Tanong ng nanay ko. "Wala ma, ako lang." Biglang tumigil yung tunog. Pagkatapos ng tawag, natulog na ako. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako dahil parang may naglalakad sa hallway. Rinig na rinig ko yung tsinelas na dahan-dahang tumatama sa sahig. Huminto mismo sa tapat ng pintuan namin. Napatingin ako sa ilalim ng pinto. May anino ng paa. Inisip ko, baka roommate ko na. Pero ilang minuto ang lumipas, walang kumatok. Binuksan ko ng konti ang pinto. Walang tao. Tahimik ang buong hallway. Pagkasara ko ng pinto, doon nagsimulang bumigat yung pakiramdam ko. Habang nakahiga ulit ako, naramdaman kong parang may umupo sa dulo ng kama. Lumubog talaga yung kutsyon. Hindi ako makagalaw sa sobrang kaba. Unti-unti kong tinignan ang paanan ko. Wala. Pero ramdam ko pa rin yung bigat na parang may nakaupo. Maya-maya, kusa nang bumukas ng bahagya yung pinto ng kwarto kahit nakalak yun. Doon na ako napatayo. Binuksan ko lahat ng ilaw at lumabas ako ng kwarto dahil hindi ko nakaya ang takot. Saktong palabas din yung isang Pinay na kapitbahay. Napansin niyang namumutla ako. "Unang gabi mo?" Tanong niya sa akin. Tumango lang ako. Tapos napangiti siya. Sabi ko na nga ba, marami nang nakaranas niyan. Kadalasan, may naririnig na naglalakad sa gabi o may nararamdamang umuupo sa kama. Kaya pag may ganyan, magdasal ka na lang. Halos hindi na ako nakatulog. Kinabukasan, dumating na rin yung roommate ko. Hindi ko muna ikwento yung nangyari, pero siya mismo ang nagsabi habang nagkakape kami. "Uy, kung sakaling may marinig kang naglalakad sa hallway ng madaling araw, wag mo nang silipin. Ganyan din nangyari sa akin noong bagong lipat ako dito." Makalipas ang ilang araw, Sir Dave, nakapagsimula na din naman ako sa trabaho ko at umalis na sa accommodation na yun. Hindi ko akalaing sa ganong klaseng bahay ako mapupunta sa Qatar. Ako po si Raquel. Noong una, masaya pa ako. Maayos ang employer, tahimik ang lugar, at 2 lang sila sa bahay. Mag-asawa, walang anak, walang ibang kamag-anak, walang masyadong bisita. Simple, payapa, o yun yung akala ko. Ang madam ko ay mabait sa umaga, mahinhin, mahina magsalita, at laging may ngiti. Tinuturuan niya pa ako ng ilang Arabic words, at minsan sabay pa kaming nagkakape sa kusina. Normal na normal. Kung doon lang iikot ang araw, masasabi kong swerte ako sa napuntahang amo. Pero pagdating ng gabi, ibang tao na siya. Unang linggo ko pa lang, may napansin na akong kakaiba. Bandang hapon, nagiging tahimik ang sir ko. Parang balisa,
Parang may hinihintay, laging tumitingin sa oras, pabalik-balik sa sala, at kung minsan ay napapabuntong hininga ng malalim. Akala ko problema lang sa trabaho. Hanggang sa isang gabi, narinig ko yun. Sigaw. Hindi ordinaryong sigaw ng takot o gulat, kundi sigaw na puno ng galit at sakit. Napabalikwas ako sa higaan. Galing yun sa kwarto ng mag-asawa. Sunod-sunod, parang may kinakabahan, parang may pinipigilan. Gusto kong lumabas, pero natakot ako. Ilang minuto ang lumipas bago tuluyang tumahimik ang buong bahay. Kinabukasan, maayos ang madam, parang wala nangyari. Masigla pa nga siya, at ako lang yata ang mukhang puyat at lutang. Tinanong niya ako kung okay lang ba ako. Hindi ko alam kung anong isasagot. Hindi yun ang huling beses. Halos gabi-gabi, may naririnig ako. Minsan, may hinang iyak. Minsan parang may kinakausap siya, kahit walang ibang tao. Minsan, may tunog ng mga bagay na nahuhulog. Pero tuwing umaga, normal na normal ulit ang madam. Maayos, mabait at matino. Parang may dalawang magkaibang taong nakatira sa iisang katawan. Isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumabas ako ng kwarto nang marinig ko na naman ang kaguluhan. Nanginginig ang tuhod ko habang papalapit sa hallway. Bukas ang ilaw sa sala, tahimik ang paligid, pero may kakaibang bigat sa hangin. At doon ko nakita ang sir ko, pawis na pawis, namumutla at hawak ang lubid. Mahina ko siyang tinanong kung anong nangyayari. Tumingin siya sa akin, pagod, takot at halos desperado. At ang sabi niya, bumalik daw ako sa kwarto ko at huwag daw akong lalapit. Pero huli na, dahil sa likod niya, nakita ko ang madam, nakatayo sa may pintuan ng kwarto, magulo ang buhok, nakatungo ang ulo, dahan-dahang itinataas ang muka. Nanlaki ang mata ko. Hindi yun ang itsura ng madam ko sa umaga. At ang mga mata niya, parang galit na galit. Parang may ibang nakatingin mula sa loob niya. Bigla siya nagsalita, pero hindi yun ang boses na nakasanayan ko. You. Diretso siyang nakatingin sa akin at sinabing tanggalin ko daw ang taling nakatali sa kanya. Nanigas ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may puwersang humihila sa akin palapit sa kanya. Parang gusto kong sundin. Parang mali ang tumanggi. Dahan-dahan akong humakbang. Lumapit. Inabot ang kamay. At bago ko pa mahawakan ang lubid, biglang may humablot sa akin. Ang sir ko. At sinigawan niya akong wag na wag ko daw tatanggalin. Halos natumba ako sa lakas ng pagkakahila niya. At nang muli akong tumingin sa madam, nakangiti na siya. Pero hindi yun masayang ngiti, kundi ngiting hindi ko maipaliwanag. Ngiting hanggang ngayon, ayokong maalala. Kinabukasan, parang wala nangyari. Mas lalong mabait. Ako lang ang hindi mapakali. Ako lang ang takot na takot sumapit ang gabi. Dahil alam kong pagsapit ng dilim, may ibang siya na naman ang gigising. At wala akong ideya kung hanggang kailan yun magtatagal o kung anong mangyayari kapag isang gabi wala nang makapigil sa kanya. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na ako nakatulog ng maayos. Bawat gabi, may kaba. Bawat hapon, may takot. At sa bawat pagdilim ng langit sa Qatar, pakiramdam ko may kung anong masamang mangyayari. Hindi na rin ako nagtaka kung bakit bago pa tuluyang gumabi, may ritual na ang sir ko. Parang sanay na. Bandang 6:00 pa lang, tinawag na niya ako. Sinabi niyang doon lang daw ako sa kusina. Huwag daw akong aalis kahit anong mangyari. At mula sa bahagyang bukas na pinto, minsan ko siyang nasilip. Ang madam, nakahiga sa kama, umiiyak, nagmamakaawa. At sinasabing ayaw niya na raw itali.
Normal naman ang boses niya. Takot, malungkot. Parang ang batang ayaw magpaiwan. Pero nanginginig ang kamay ng sir habang itinatali siya sa kama. At sinasabi ng paulit-ulit na kailangan gawin yun. Wala ako nagawa, kasambahay lang ako. Pero bawat gabi, pakiramdam ko, may mali akong pinapanood. Isang gabi, lumala ang lahat. Hindi sigaw ang gumising sa akin, kundi isang tunog na hindi ko inaasahan. Tawa, malakas, paos. Hindi masayang tawa, kundi tawang parang may kinukutya, may minamaliit, may kinasusuklaman. Nanlalamig akong napabangon at kahit sinabi ng sir ko na wag lalabas, may kung anong nagtulak sa akin. Daan-daan akong sumilip sa hallway at doon ko narinig ang boses. Hindi boses ng umiiyak na madam, kundi boses ng garalgal, mabagal, halos hindi na tunog babae. At ang sabi, "Akala mo, mapipigilan mo ako?" Sinundan yun ng malakas na kalabog. Parang may pilit na kumakawala. Tumakbo palabas ang sir mula sa kwarto. Namumutla, halos mataranta. At sinigawan niya akong bumalik sa loob ng kwarto. Pero huli na. Dahil sa likod niya, nakita ko ang madam. Nakatayo, hindi na nakatali. Hindi ko alam kung paano. Sigurado akong mahigpit ang lubid gabi-gabi. Pero naroon siya sa pintuan, dahan-dahang lumalabas. Ang mga kamay niya'y may marka ng lubid. Ang ulo niya'y bahagyang nakatagilid. At ang mata, diretso sa akin. Ngumiti siya. Parehong ngiting nakita ko noon. Ngiting hindi tao. At sinabi niyang, bakit hindi ko raw siya tinulungan? Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Pakiramdam ko'y may mabigat na bagay na nakadagaan sa buong katawan ko. Lumapit siya. At habang papalapit, biglang hinarangan siya ng sir. Halos itulak ako palayo. At sinigawan niya ang asawa niya ng tumigil na. At nagmakaawa ito. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng madam. Mula sa galit, naging mabangis. Sumigaw siya ng napakalakas. Tunog na hindi ko kayang ilarawan. Parang sabay na boses ng babae at kung anumang mas malalim na tunog. At pagkatapos, biglang bumagsak ang katawan niya sa sahig. Napasigaw ako, "Madam! Madam!" Lumuhod ang sir, halatang nagpapanik. Ako naman, tuluyang nanlambot. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko alam ang iisipin ko. Dinala siya sa ospital. At makalipas ang ilang oras, ang opisyal na sinabi ng doktor, hindi na raw nagising ang madam sa di malamang dahilan. Wala naman daw sakit, wala ring injury, walang paliwanag. Hindi ko na rin inalam ang mga sumunod na nangyari dahil labas na ako ron. Personal nilang buhay yun. Ilang araw ang lumipas, inilipat ako ng employer. Hindi na ako bumalik sa bahay na yun. Hindi na rin ako nagtanong. Hindi ko rin alam kung ano nangyari kay sir matapos ang pangyayaring yun. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang karanasan kong yun.